Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus, mula ngayon at magpakailanman. Aking mga iniibig na mga kapatid, kagalakan ng kaitaasan na mayroong magsasaka na patuloy nagbubungkal sa lupang ipinagkatiwala sa bawat isa sa inyo. Sapagkat taglay ninyo ang kasipagan na siyang hinahanap lagi na ng dakilang Ama sa kanyang iniibig at hinirang. Aking mga iniibig na mga kapatid, katotohanan nga, makabuo na kayo, hindi lamang isang aklat sa inyong mga natutunan sa loob ng paturuan ng diwa. Marami ng karanasan ang dumaan sa inyong mga buhay na nagsisilbing guro sa inyong mga buong pagkatao. Aking may iniibig na mga kapatid, hinahanap pa rin ng kaitaasan. Ang sinumang tumatalima sa kanyang mga utos at kautusan o aking na iniibig ng mga kapatid. Sapagkat ang katuroang espiritismo na inyong niyayakap sa kasalukuyan, hindi isang pananampalatayang sinasambit lamang ng inyong mga labi, bagkus isang pananampalatayang ipinapakita sa gawa. Yan ang mahalaga sa isang mag-aaral sa loob ng patro ng diwa. Hindi sinasambit ang mga bagay na inyong nirarinig sa kabatayaan, bagkus ang lahat ng mga ito ay ipinapakita sa pamamagitan ng gawa. Kung kaya nga, kayo mga laging nakikinig sa mga magandang balita na laging hatid sa inyo ng kabatlayaan na aking mga iniibig na mga kapatid. Inyong suriin at suriin ang inyong mga ako kung kayo nga'y nasa pananampalataya, kung kayo nga'y nasa pag-ibig ng dakilang Ama. Bakit pag-ibig o aking mainiibig na mga kapatid? Ito ang unang karunungan, ang pinakamataas na antas ng karunungan na ipinakilala ng isang Kristo sa sanglibutan. Aking mga iniibig na mga kapatid, ipinagkaloob sa inyo ang karunungan na nagmumula sa kaitaasan. Hindi lamang karunungan na ito ay lagi nakapalamutin ng inyong mga buong kaakuan, kung hindi isang karunungan, ipapakita ng inyong mga ako ang kababaang loob at kaamuan sa inyong mga kapwa. Ito marahil ay palastak ng inyong naririnig sa kabatlayaan o aking may iniibig na mga kapatid. Sapagkat sa gitna ng mga pagsubok at tiisin sa buhay, nakakalimutan ninyong pag-ibig, nakakalimutan ninyong karunungang nagmumula sa kaitaasan. Bakit? Nariyan pa rin ang kahinaan ng isang laman.
Nariyan pa rin isang pananampalatayang madaling maluoy kung dumating ang mga tiisin sa buhay na iyan. Aking mga iniibig na mga kapatid, ibabalik ko sa inyo isang tanawin sa buhay ng isang Kristo nung kanyang kapanahunan. Ano ang wika niya sa mga babaeng tumatangi sa kanyang babae? Huwag na kong tangisan. Tangisan ninyo ang mga sarili sapagkat marami pa kayong tiisin sa buhay na yan. Kung kaya nga ito aking mga iniibig na mga kapatid, ang paghikbi ng inyong mga labi, ang pagpatak ng inyong mga luha, ay nariyan pa rin ang kahinaan ng inyong pananampalataya. Sapagkat ang isang malusog na pananampalataya ay hindi kinakitaan ng kahinaan ng isang ako. O aking mga iniibig na mga kapatid, marami pa mga bagay at pangyayari na dadaan sa inyo mga harapan na samang sisilbing pagsubok at hamon sa inyong pananampalataya. Kung kaya nga, sa buhay na yan, kung saan kayo nakikisalamuha sa lipunan ng mga hugis, aking mga iniibig na mga kapatid, manatili kayo sa liwanag na nagmumula sa kaitasan. Huwag mahiwalay ang inyong mga sariling kaakuan sa dakilang Panginoon. Dahilan lamang sa mga tiisin ng buhay, bagkos, higit ninyo yayakapin ang tunay na puno ng ubas, walang iba kundi ang dakilang Panginoon, sapagkat siya ang kabuuan ng inyong pag-asa na hanggang sa ngayon ay inyong pinanghahawakan o aking mga iniibig na mga kapatid. Ito na nga ang panahon, laging binabanggit ng kabatlayan, panahon na nga ng bawat isa ay magising sa katotohanan. Panahon na nga ng bawat isa ay mapukaw ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban na ito na nga ang uri ng buhay na dananasin ng tao sa kapatagang lupa. Sapagkat, kung paano winika sa santong kasunatan, hindi na nga bumubuti ang kalagayan sa inyong mga buhay, bagkos. Pakipot ng pakipot ang daan na inyong dinadaanan sapagkat mabibigat na pagsubok at tiisin ang dadanasin ng isang ako habang kayo nakikitalad sa mundong ibabaw o aking mga iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga, hanggat nariyan ang araw sa Panginoon, magsikhad ang bawat isa. Higtan ninyo ang pananampalataya ng mga hentil o aking mga iniibig mga kapatid at higtan ninyo ang pananampalataya na laging umuusig sa dakilang Panginoon o aking mga iniibig na mga kapatid. Naway, ang inyong pagparito sa mapalad na umagang ito ay isang dakilang biyaya sapagkat inihandog ninyo ang inyong panahon sa harapan ng dakilang Ama. Ang aking karagdagan, dadalhin ko kayo sa Ebanghelyo ni Apostol Juan, Kapitulo 5, 24, 25. Pakibasa. Ito mga kapatid ang karagdagan na binigay ng ating banal na batlaya sa sulat ni Apostol Juan, Kapitulo 5, versikulo 24-25. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. 25. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos
at ang mga karinig ay mga bubuhay. Maliwanag o aking may iniibig na mga kapatid. Ang mga kaganapan sa inyong kapaligiran. Ito ay pampukaw ng isang kaluluwa na sa kanyang pagkakahimbing ay makita niya kung gaano kadakila ang kaitaasan. Sapagkat kung sa panahon ito, ang inyong mga ako ay natutulog, harinawa o aking mga iniibig na mga kapatid, ang pagkabuhay na maguli ng Kristo sa inyong mga buhay ay bigyan ninyo ng halaga sapagkat yan ang magbibigay sa inyo ng kanyang pangako nung dakong una pa at hanggang sa ngayon ang buhay na walang hanggan. Ang aking pamamaalam, 1 Korinto, Kapitulo 1, 1 hanggang 3. Pakibasa. Uno Corinto, Uno Corinto. Pakibilisan. Anong bersikulo? 1 hanggang 3. Ito mga kapatid ang binigay sa pagpapaalam ng ating malalabatlaya, 1 Corinto 1, 1, 2 Hanggang 3. hanggang 3. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Kristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sostenes na ating kapatid. 2. Sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa makatwid bagay sa mga pinangging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako, sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, na kanila at ating Panginoon. 3. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Kristo. Salamat. Pag-ibig, kapayapaan, at ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Ama, ang siyang ipinagkakaloob at ibinabahagi ng kaitaasan sa pangalan ng dakilang Panginoong Kristo, ngayon at magpakailan paman. Pagpapala at kabiyayaan mula sa kaitaasan ang siyang inihahandog sa lahat at bawat isang naririto at patuloy na ginagampanan ng kanilang mga tungkulin sa harapan ng dakilang Panginoong Hesus mula pa ng una. Ito ang siyang magbibigay sa lahat at bawat isa upang ang kakulangan ng inyong mga kaluluwa at espiritu ay mapunan at upang ang mga pagpapala at kabiyayaan na ito ay inyong magamit sa pag-aaral at sa paglalakbay dito sa sanglibutan na inyong ginagalawan. Sapagkat ang kaitaasan ay patuloy na nagsusugo ng mga banal na espiritong mga alin upang kayo ay bigyan ng lakas, upang ang bawat isa ay magkaroon ng tunay na pananampalataya na hinahangad ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang pintuan ng kaitaasan ay bukas sa mga taong humihingi sa pangalan ng dakilang Panginoon. Ipagkakaloob ng kaitaasan kung ano ang kinakailangan ng inyong mga kaluluwa at espiritu, sapagkat ito ang pangako sa lahat at bawat isa na walang sino man sa inyo
ang mga liligaw at maiiwan. Lahat ay bibigyan ng pagkakataon upang makasiyasat sa kaharian ng dakilang Ama. At sa papaano ninyo ito matatanggap ng buo sa inyong kaisipan, damdamin at kalooban, aking mga iniibig na mga kapatid. Kung ang pananampalataya na inyong naitanim sa harapan ng dakilang Panginoon ay hindi sapat at naroon pa rin ang pag-aalinlangan sa inyong mga puso. Naroon pa rin ang takot upang gumawa ng karapat-dapat sa kanyang harapan at sa harapan ng kanyang labanan. Sa aking mga iniibig na mga kapatid, kayo ay may butil na ng pananampalataya na kailanman ito ay hindi na maaalis, sapagkat ito ay nananatili na sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban. At nalalaman ng bawat na isa na ito ay inyong magagamit sa tuwing kayo ay magkakaroon ng mga pag-aaral at pagsubok sa inyong buhay. Ito ang magsasalba sa lahat at bawat isa sa tuwing kayo ay nakararanas ng kalungkutan. Tuwing kayo ay nakakaranas ng mga pagsubok. At sa aking mga iniibig na mga kapatid, ito ay inyong magagamit sa bawat paglalakbay na inyong ginagawa dito sa sanglibutan ito. Ito ang magsisilbing sandata ng bawat isa upang ito ay inyong makayanan, upang ito ay inyong mapagtagumpayan sa harapan ng dakilang Panginoon. At ang pananampalataya na iyan, sana'y hindi ito lamang sa salita, pagkus ito ay inyong naisasagawa sa inyong buhay. Sapagkat ang pananampalataya na kulang at wala sa gawa ay baog sa harapan ng dakilang Panginoon. Sa mga tuwid aking mga iniibig na mga kapatid, panatilihin ninyong kayo ay gumagawa sa kanyang harapan. Kung anumang uri ng mga pag-aaral at pagsubok na dumarating sa inyo, naway hindi ito maging hadlang upang kayo ay panghinaan. Bagkus ito ay inyong maging kalakasan upang patatagin ang pananampalataya na kayo ay mayroon. Aking mga iniibig na mga kapatid, magpuri at magpasalamat ang bawat isa, sapagkat kayo ay patuloy na ipinapalalahanan ng kaitaasan, binibigyan ng mga karunungan, ng mga katotohanan at salita, upang sa gayon, ang bawat isa ay hindi mangaligaw, pagkus kayo ay makarating kung saan dumuo ng dakilang Panginoon. Sa pagpapatuloy ng pag-aaral, aking mga iniibig na mga kapatid, ang kaitaasan ay hindi magsasawang magbigay at magsugo sa inyong harapan. Ipagkaloob kung ano kinakailangan ng inyong mga kaluluwa at espiritu, upang sa gayon, ang tungkulin na sa inyo ay ibinahagi mula pa ng una ay inyong maisagawa. Upang sa gayon, ang pag-aaral na inyong ginagawa ay unti-unti ninyo itong maunawaan, mabigyan ng kabuluhan sa inyong buhay, at higit sa lahat, mapanatili ang pag-ibig at kapayapaan na sa inyo ay palaging ipinakakaloob ng kaitaasan, aking mga iniibig na mga kapatid. At ito ay hindi sana'y masayang sa bawat isa, bagkus ito ay magkaroon ng katagumpayan sa inyong mga sarili, aking mga iniibig ng mga kapatid. At ito ang hinahangad ng kaitaasan sa lahat at bawat isa, na panatilihin ninyong malinis ang inyong mga kamay at dalisay ang inyong mga puso. Tupdin ninyo ang mga utos at halimbawa na pinakita ng dakilang Panginoon. Panatilihin ninyong mababang mga kalooban. Bigyan ng pagkakataon ang mga salita at katotohanan na inyong narinig
na pumasok sa inyong mga sarili upang sa gayon kayo ay mga tagumpay sa buhay na ito. Sapagkat ang kaitaasan ay magpapatuloy at magpapatuloy sa mga tuwid aking mga iniibig na mga kapatid. Nais sa isang ako na lamang kung ito ay kanyang ipagpapatuloy. Kung bibigyan niya ng pagkakataon ang kanyang sarili na maging kabahagi ng kaitaasan. At sa kaitaasan naman, ito ay pagkakaloob sa lahat at bawat isang narito at nagpapatuloy sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga minamahal kong mga kapatid sa isang pag-aaral, kayo na pinili sa karamihan at binigyan ng pagkakataon upang makasunod sa kanyang likuran, upang makasunod sa tungkulin na sa inyo ay binahagi. Ito ang siyang ninanais ng kaitaasan sa lahat at bawat isa, na kayo ay magpatuloy, na kayo ay magkaroon ng pagkakaisa, magbigayan, at higit sa lahat, ipagkaloob ng bawat isa kung ano ang karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Upang sa gayon, walang sinuman sa kanyang mga mag-aaral ang maiwan, bagkus kayo ay naririyan at sama-sama na itatayo ang bandera ng kaitaasan dito sa sanglibutan. Ito ang kinakailangan na gawin ng bawat isa, na kayo ay magkaroon ng kaisahan, na kayo ay magkaroon ng pag-ibig, magkaroon ng kapayapaan sa bawat isa, upang sa gayon, ang bawat desisyon na inyong ginagawa sa inyong buhay ay magkaroon ng tunay at karapat-dapat sa harapan ng lambaran ng dakilang Panginoon. Aking mga minamahal na mga kapatid sa isang pag-aaral, ang kaitaasan ay patuloy na magbibigay at magsusugo ng mga banal na espiritong mga alog sa inyong harapan, upang kayo ay palalahanan sa bawat sandali ng iyong buhay, sapagkat ang sanglibutan na ito ay nagkakaroon din ng mga pag-aaral sa inyong buhay. Ito ang magbibigay sa inyo upang kayo ay patatagin sa inyong pananampalataya, upang sa gayon ang bawat hakbangin ng inyong mga paa, ang bawat isipan na inyong ginagawa dito sa sanglibutan ay naaayon sa harapan ng dakilang Panginoon. Maraming mga pag-aaral ang ipagkakaloob sa lahat at bawat isa, upang kayo ay unti-unting matuto, magkaroon ng kabanalan sa inyong mga sarili, upang makuha ng bawat isa ang buhay na walang hanggan. At ito ay maging kabahagi ng kaitaasan na inyong nararanasan, na inyong natatanggap sa pang-araw-araw ng inyong buhay. Panatilihin ninyong kayo ay nagkakaroon ng ugnayan sa kaitaasan, sa pamamagitan ng mga panalangin, sa pamamagitan ng pagbibigay halaga sa mga ganitong banal na gawain, sa pamamagitan ng pagbabasa ng tinatawag ninyong banal na aklat. Ito ang kinakailangan ng aking mga iniibig na mga kapatid, upang sa gayon kayo ay hindi malayo, upang kayo ay magkaroon ng ugnayan sa kaitaasan, na siyang ninanais ng inyong dakilang Ama sa pangalan ng dakilang Panginoong Hesus, upang sa gayon ang bawat mag-aaral na kanyang isinusugo rito sa sanglibutan ay matuto at magkaroon ng katagumpayan sa kanyang mga sarili. Sapagkat kayo sa inyong mga sarili ay nalalaman ng bawat isa kung ano ang kinakailangan na gawin ng inyong mga kaluluwa at espiritu. Ano ang kinakailangan ninyong pagyamanin dito sa sanglibutan na ito, sapagkat ang mga bagay sa sanglibutan ay maiuwi lamang din sa sanglibutan. Subalit ang mga bagay na inyong pinagayaman sa harapan ng dakilang Panginoon, ito ay inyong madadala hanggang sa kabilang buhay. Ito ang magagamit ang bawat isa upang sa gayon unti-unti ninyong marating ang kaharian ng dakilang Ama, upang kayo ay makasiyasat, magkaroon ng tinatawag
nakatagumpayan sa inyong mga sarili. Aking mga minamahal na mga kapatid sa isang pag-aaral, ang bahagi ng kaitaasan ay ibinigay na sa bawat sandali. Sa mga tuwid aking mga iniibig na mga kapatid, ibigay ninyo rin ang karapat-dapat sa harapan ng lambaran na dakilang Panginoon. Sapagkat kung ito ay inyong maibibigay, ang bawat panalangin, ang bawat kahilingan, ang bawat ninanais, ang aking mga iniibig na mga kapatid, ay katotohanan ng aking sasabihin sa bawat isa. Ay ipagkakaloob ito ng kaitaasan, ibibigay ng kaitaasan kung ano ang kinakailangan ng kanyang mga anak, kung ano ang kinakailangan ng kanyang mga gaaral, upang kayo ay manatili sa puno ng ubas, upang ang bawat isa ay magkaroon ng katagumpayan. At ito ang nanggaganap at nangyayari sa lahat ng kanyang mga mag-aaral na nagpapatuloy at ipinagkakaloob ang kanilang mga sarili ng buong puso at nang walang pag-aalinlangan. Ang bahagi ng kaitaasan ay nasa inyong harapan na. Sa makatwid aking mga iniibig na mga kapatid, nasa inyong mga sarili na lamang kung papaano ninyo ito kukuhain, kung papaano ninyo ito matatanggap sa inyong mga kisipan, damdamin at kalooban. Sa pagpapatuloy ng pag-aaral, ang kaitaasan ay magbibigay ng mga salita at katotohanan na ninanais ng bawat isa upang sa gayon kayo ay hindi mangaligaw, bagkus kayo ay makarating sa kanyang paroroonan. Ito ang bahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat sandali. At muli, ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa ang isang lakas, ang isang liwanag na siyang gagabay sa lahat at bawat isang mag-aaral na nagpapatuloy at ipinagkakaloob ang kanilang mga sarili. Ito na lamang ang aking may babahagi sa lahat at bawat isa na naririto. At muli, ang pag-ibig, ang kapayapaan, at ang kababaang loob ang siyang nawang maghari sa lahat at bawat isa ngayon at magpakailan pa man. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Juan Evangelista. Paalam. At ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, maraming ang naitatag na pananampalataya sa buong sanglibutan. Bakit nga ba? Sapagkat ang tao ay maraming naistuklasin. At sa kanyang pagkatuklas na iyan, bumubuo siya ng mga panuntunan upang sa ganon, ang kanyang pananampalataya ay magkaroon ng katatagan at makita nga ang isang patotoo na sa kanyang pananampalatayang iyan ay mayroong nabubuo na isang pag-aaral na tunay na makalangit. At kung ito nga ay makalangit, iiwan ng tao ang sanglibutan, ang bagay na makasanglibutan, na naging dahilan kung bakit ang pananampalatayang iyan ay nagagamit sa mga bagay na pangsarili, sa mga bagay na kung saan ang pangailangan ng kanyang sarili at hindi lamang ang para sa kanyang kapwa. Ganon din upang itanyag ang kanyang pangalan, ang kanyang katauhan. Di bagat ang isang tunay na mananampalataya ay umihiling sa lihim at ganon din ay binibigay sa lihim at hindi ito upang maging tanyag at ipakita sa kanyang kapwa na naroon nagsisikap at gumagawa ng mga bagay na kung saan hahangaan at kaaawaan ng kanyang kapwa. Ang isang tunay na pananampalataya ay gumagawa ng naaayon sa batas at utos ng isang Diyos na makapangyarihan at hindi
sa batas na kanyang ginawa, sapagkat ang lahat ay susunod sa kung ano nga ba ang pinasimulan at kung ano nga ba ang tunay na paroroonan ng pananampalatayang iyan. Makikita nga sa tao, sa kanyang pang-araw-araw na pakikipag-aral at pagtupad ng kanyang tungkulin, kung dumarating man ang mga bagay na tunay nga na pangangailangan ng katawang lamang iyan, unang-una ay ang pagkagutom ng katawang laman na nagaganap nga sa kapanahonang ito, sapagkat pabigat ng pabigat ang buhay sa kapatagang lupa, sapagkat nagaganap ang maraming bagay na hinahangad ng tao sa sanglibutang ito at tila baga kanyang nalilimutan na mayroong lumikha sa kanya na masigit, na nakaalam at nakababatid ng bawat kanyang ginagawa, iniisip at kung ano ang laman ng kanyang damdamin. Aking mga minamahal na mga kapatid, bagamat sa kapanahonang ito ay marami ang nahihirapan at nabibigatan sa pagbibigay ng tunay na pag-ibig, sapagkat naroon sa kanilang mga sarili ang kabigatan ng mga bagay na dumarating na tunay nga na pag-aaral, kung saan nga ang pananampalataya ay susubukin sa tao sa kapanahunan ng kagutuman ng laman, ng kakirutan ng laman, at sa pangailangan ng laman na iyan, kung paano nga ba ang tukso ay umaaligid sa tao. Kung paano nga ba niya paglalabanan ang mga bagay na iyan at pananampalatayaan niyang kailanman ay hindi siya pababayaan ng isang Diyos na makapangyarihan na tunay nga na sa Kanya ay lumikha, na sa Kanya ay magbibigay ng liwanag, na sa Kanya ay gagabay sa kapanahunan na ang dilim ay bumabalot sa Kanyang kaisipan. Kung sa kapanahunan mang ito ay nasusubok nga ang pananampalataya ng lahat at bawat isa mula sa loob ng kanilang tahanan, sa kanilang kapaligiran at ganon din sa kanilang pakikipag-aral sa kanilang pinananampalatayaang samahan. Nawa, ang bawat aral na ibinababa sa inyo sa ganitong mga sandali ay tunay nga na inyong maalala at tunay nga na manatili sa inyong mga isipan, sapagkat ang tao ay madaling makalimot. Sa kanyang pagkalimot ay tumatalikod siya sa kanyang sinumpaan. Ano nga ba ang kanyang sinumpaan? Kundi ang kanyang tungkulin na maging mabuti at magpakabuti habang siya ay narito sa kapatagang lupang ito, na tunay nga na ang lahat ay nakikipagtagisan ng talino at kaalaman na makalupa, kung kaya nga mapalad ang lahat ng nagtitiyaga, ang lahat ng nagpapakasakit, sapagkat ang karunungang makalangit ay kanilang tinutuklas, at higit sa lahat ay mas marami pa silang hinahangad na kaalamang makalangit, upang sa gayon ang mga bagay na nakapagpapahina sa katawang lamang iyan ay kanilang matagpusan, ay kanilang mapagtagumpayan, sapagkat ang kapatagang lupang ito ay tunay nga nagbibigay ng mga aral na susubok sa kaisipan, sa damdamin, at kung paano nga bang ang damdamin na iyan ay nasasaktan at napupuno ng kalungkutan, ay mananatili pa rin ang tao sa kanyang pagkakawang gawa, sa kanyang kapwa at maging sa kanyang kaaway, sa kanyang kinagigiliwan at ganon din sa hindi niya kinagigiliwan. Yan ang tunay na pag-aaral na mayroong pananampalataya, aking mga minamahal na mga kapatid.
at hindi lamang ang mga mabulaklak na salita na mamumutawi sa inyong mga labi, ngunit salat sa paggawa. Pakatandaan ninyo at lagi niyong isaisip na ang Diyos ay laging nakatunghay at binigyan kayo ng kalayaan, at sa kalayaang iyan, maging maingat nawa kayo at gamitin niyo ang kalayaang iyan sa paggawa ng karapat-dapat sa inyong mga kapwa at higit sa lahat sa karapat-dapat sa isang Diyos na makapangyarihan. At nawa, sa bawat pagtuklas niyo ng mga pag-aaral na makalangit, ay hindi maganap sa inyo ang mga bagay na paghatol sa inyong mga kapwa at sa pagbibigay ng mga masasakit at mabibigat na pananalita na makapagbibigay sa kanila ng kahinaan, na makapagbibigay sa kanila ng kagulumihanan, kundi maging ilaw nawa ang bawat salita na inyong iiwan sa inyong mga kapatid. Kung kaya nga, kung dumarating ang pagkalimot sa inyong mga sarili sa mga aral na iyan, narito pa rin ang kaitaasan at ibinababa sa inyo at ipinaaalala sa lahat at bawat isa na ito ang inyong nararapat gawin, ito ang inyong mga tungkulin. Narito ang kaitaasan at hindi kayo iiwang ulila sa panahon ng maraming bagay ang makapagbibigay sa inyo ng tinatawag na pagsubok o pag-aaral. Humayo kayo at lagi na ikipkipin ninyo sa inyong mga sarili ang mga aral na ibinababa sa inyo ng kaitaasan at lagi na ipinaalala sa lahat at bawat isa ang kahalagahan ng taimtim na panalangin, ang kahalagahan ng lagi na pakikipag-ugnayan sa kaitaasan, ang kahalagahan ng lagi na pagtupad ng inyong mga dakilang tungkulin sa loob ng paaralang ito. Kung kaya nga, aking mga minamahal na mga kapatid, huwag nawa kayong manghina. Huwag nawang ang panghihinang iyan ay maging daan upang kayo ay lumiban sa ganitong mahalagang araw ng pag-aaral. Dagdag na pag-aaral ang aking iiwan sa lahat at bawat isa. Matatagpuan sa Kawikaan 15, 1 hanggang 4, na inyong pagsasaluhan sa mapalad na umagang ito. Muli, aking iniiwan ang pag-ibig at ang kapayapaan ngayon at magpakailanman. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, sa isang Diyos at sa isang panampalataya, Apostol Lucas. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang aking binabati sa bawat isa ngayon at magpakailan paman. Katotohanan nga aking mga inibig na mga kapatid, sa pag-aaral ng bawat isa, sa salita ng dakilang Panginoon, samot-sari ang bahaging gumagalaw sa kaisipan, damdamin at kalooban ng isang ako. Sapagkat naroon nakatanim ang mga bahaging nakasanayan ng isang laman. Ngunit sa pagkakarinig ng salita ng Panginoon, dumarating ang pagpipingkian ng isang puso na naninimbang sa kanyang sarili. Bagamang nalalaman ng isang ako
ng katotohanan sa Panginoon ang tunay at wagas. Subalit sa pagkakabulig ng isang ako sa kanyang laman, na gumagalaw sa kaayusan ng isang sanglibutan, ang bahaging makalangit ay naiisang tabi sapagkat namumukadkat ang pagnanais na madama ng isang ako ang tawag ng sanglibutan. Kaya't kayo'y patuloy na inaaralan ng kaitaasan na aking mga iniibig, upang ang mga mata na tumatanaw sa kinang ng mundong ito ay maibalik sa liwanag na nagmumula sa sinapupunan ng dakilang Panginoon. At ang inyong mga kaluluwa at espiritu ay magsipagpatuloy ng pag-aaral sa kanyang bahagi. Ang kapaguran ng isang ako sa sanglibutan ay hindi narapat maging kadahilanan upang ang isang ako ay hindi makapaglingkod at gumawa sa harapan ng dakilang Ama. Sapagkat kung tunay na kayo'y naglilingkod sa kanyang harapan, ang kapaguran sa laman ay hindi madarama, sapagkat sapat ang kalakasang nagmumula sa kalangitan upang ang inyong mga puso'y magpumahog, maglingkod sa harapan ng dakilang Panginoon. Kaya't aking mga iniibig, sa inyong paglalakad at sa pag-aaral na dumarating sa inyong mga buhay, naway manatili ang inyong mga pusong nakatanim sa ubasan ng dakilang Ama, na walang panahong magmamaliw, walang panahong hindi magbubunga. Kung hindi patuloy kayong nagdidilig ng kanyang karunungan, itinatanim sa inyong mga sarili, iginagabay ng inyong mga puso, upang sa inyong paglalingkod ay hindi kayo magsipagligaw, kung hindi patuloy ang kaluwalhatian ng dakilang Panginoon na babalot sa inyong kakuan. Na kung bakit ang nakararami umaparoon sa hindi karapat-dapat, sapagkat inaakala niyang naroon ang kapahingahan ng kanyang puso, sapagkat nakadarama siya ng mga kasiyahang hindi nakapagdudulot ng karunungan sa kanyang espiritu. Ngunit kung ang isang ako'y puspos ng pananampalataya at pagtitiwala sa kalakasan ng dakilang Ama, ang bahaging yaon ay hindi madarama ng kanyang sarili, sapagkat ang kaukaan ng kanyang espiritu ay tunay na makadama ng kalakasang nagmumula sa dakilang Panginoon at naroon ng pagbaluti. Naroon ng kalakasan upang ang isang mag-aaral ay magpatuloy na gumawa sa harapan ng dakilang Panginoon. At bago ako magpaalam, ay buksan sa sulat. 1 Juan 4,
6 hanggang 7. Mga kapatid, may binigay na sulat sa 1 Juan 4:6 hanggang 7. Ganito, sabi niya mga kapatid sa 6, tayo nga'y sa Diyos, ang nakakakilala sa Diyos ay dumirinig sa atin, ang hindi sa Diyos ay hindi dumirinig sa atin. Dito ay ating nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian. 7. Mga minamahal, mga gibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. At ang bawat umiibig ay pinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Yun lamang po mga kapatid. Maliwanag ang bahagi ng pagkakakilala ng isang espiritu sa dakilang Panginoon. Na kayo'y magsipanatili sa inyong paglilingkod upang patuloy na kilalanin ng kaitaasan ang inyong kaluwalhatian na siyang kinakailangan upang kayo'y makapagpatuloy na gumawa ng karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Dito ko sa inyo iiwan ang mapalad na pag-aaral sa umagang ito at naway ang kaluwalhatian ng dakilang Panginoon ang siyang maghari ngayon at magpakailanpaman. Paalam ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Juan Evangelista. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan, ang siyang maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Magpurit, magpasalamat ang bawat isa sapagkat hanggang sa kapanahunang ito'y nananatili kayo na naririto at nag-aaral. At harinawa ang pag-aaral na yan na pinagsusumikapan ng bawat isa ay magpatuloy at yaong lalong katiyagaan ay maitanim sa bawat isa. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa, tunay na ang Panginoon ay mapagbiyaya sa bawat isa na nakikita niya ang bawat pagsisikap at tunay na kalooban ng inyong mga puso. Kung kaya nga't sa mga bagay na ito, ay huwag kayong datna ng isang kahinaan, ng isang katamaran, ng isang di pagtitiwala, ng dahil lamang sa galaw ng sanglibutan. Tunay ang nabanggit, mainit ang galaw ng sanglibutan. Subalit ang bawat isa ay tinuturuan upang sa mga bagay na ito, siya ay di maglumihanan. Ang tinatawag niyang kapayapaan na lagi niyang hinahanap sa kanyang sarili, tunay ito rin naman ay pinagkakaloob sa bawat isa. Mga iniibig na mga kapatid, naway sa inyong laging paghahanda sa buhay na ito, ang inyong mga sarili ay lagi niyong maihandog na isang haing buhay sa harapan ng dakilang Panginoon. Na ang bawat daing na inyong sinasambit ay di na lamang isang pagdaing ng paghingi ng tulong sa dakilang Panginoon. Sa bawat pangangailangan na inyong inaakala na kayo ay magkukulang. Sa mga bagay na inyong inaasam na kailangan inyong matamo sa sanglibutang ito.
kundi ang inyong mga sarili ay inyong ihahain na maging isang instrumento na gagamitin ng dakilang Panginoon sa bawat pagkakataon, sa bawat kalagayan na kung saan ang kanyang mga sinusugo ay gagalaw ng ayon sa kanyang nais. Tunay ang Panginoon ay dumarating ng tulad sa isang magnanakaw. Subalit ang bagay na ito ay hindi upang kunin ang bawat buhay na taglay ng bawat isa sa sanglibutang ito, kundi ang bawat isa ay kanyang makita ang pangangailangan ng sanglibutan, ng kung ano pa mang pangangailangan ang hinahanap, nang upang sa gayon ang bawat isa ay makita at laging handa. Ito ang inyong pinaghahandaan upang sa bawat niyong kahilingan ay di lamang pakinabang ng inyong mga sarili ang lagi niyong sasambitin, kundi lalo't higit ang pakinabang ng bawat pangangailangan na inyong kapwa. Inyong alalahanin, o aking mga iniibig na mga kapatid, ang panuntunan at batas ng Panginoon na kinakailangan ng bawat isa ay sumamba sa iisang Diyos, mga iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga't kung kayo sa bahaging ito ay di magkakaroon ng tunay na pagsamba, ng tunay na pagkakilala, paano ninyong magagawa ang isa pa niyang utos na kung saan ang bawat isa ay maglingkod sa kanyang kapwa ng tulad sa kanyang sarili. Ito ang sa inyo'y binabanggit, o aking mga iniibig na mga kapatid, upang inyong makita na ang bawat pagsisikap ay hindi upang sa pakinabang lamang ng pag-angat ng kabuhayan, na magkaroon ng sariling kaligayahan at kasiyahan sa inyong mga puso, kundi ang kasiyahan at ang paggawa ay ayon sa pangangailangan ng bawat isa na inyong makakatagpo. Kung kaya nga tanungin nyo ang inyong mga sarili kung dumating ang mga pagkakataon na yan sa inyong mga buhay, ang inyong bagang pagtitiyaga sa kapanahunan ito ay nagkaroon na ng kasapatan upang kayo man na upang tawaging sugo ng dakilang Panginoon ay makapaghahandog ng abot sa kanyang tinanggap sa dakilang Panginoon. Ang pag-aaral ay tunay na ngang malawig at itong nararamdaman sa inyong mga sarili. Subalit ano ang laging ipinaalala ng kaitasan sa bawat isa? Siya sa atin yung maigi ang inyong mga sarili. Ano na nga ba ang inyong mga natimpo? Ano na nga ba ang inyong mga natipon? Ito ba gayong mga bagay at kabiyayaang yan nais ng kaitasan na inyong matanggap? Mga iniibig na mga kapatid, ito ang sa inyo'y laging sinasabi upang ang bawat niyong pagsisikap ay magkaroon ng kabuluhan. Ang bawat niyong paggawa ay tunay na maging katanggap-tanggap sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat ano nga ang magaganap sa pagsisikap at pagtitipon ng mga bagay na siyang masisira at di ninyo madadala. Tunay na kayo'y babalik at babalik sa kalagayang yan hanggat inyong matutunan at maisa puso na ang inyong buhay na laan ay di lamang sa inyong mga sarili, kundi doon sa paggawa ng layunin ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, ang panahon sa inyo ay tunay na binibigay. Ang pagkakataon ay nasa sa inyo at tunay
Kayo ay binigyan ng sariling pagpili, ng sariling kalooban. Kung kaya nga't kayo na naririto, ano nga ang pagpili na inyong gagawin? Kayo bagay mananatili pa rin doon sa paghingi para sa inyong mga sarili, na ano baga't hindi nyo nakikilala ang dakilang Panginoon sa kanyang kalagayan at naririto. Ang bawat kasalatan ay siya pa rin nararamdaman ng aking mga iniibig na mga kapatid. Ito ngayon ang sa inyo'y aking ibinibigay nang upang sa gayon, sa mga pag-aaral na inyong natipon, inyong mapag-unawa saan nga ba ang mga bagay na ito? Saan nyo nga ba inuukol ang mga bagay na ito? Ito baga ang mga bagay na inuukol lamang para sa inyong sariling pakinabang? O ito baga ang mga bagay na binigay at pinagkaloob ng dakilang Panginoon upang sa pamamagitan nyo kung papaanong ang kadiliman ng sanglibutan ay mamayani ang liwanag ng dakilang Panginoon sa pamamagitan ng bawat isa. Kayo nga ang ilaw na tinatalaga sa ibabaw ng takalan. Kung ang mga bagay na ito ay inyong nauunawaan at kung ang tunay na pagsisikap na inyong ibinibigay ay dahil lagi dito sa kalooban ng dakilang Panginoon. Ito ang paulit-ulit na sa inyo'y ibinibigay, sapagkat ito rin naman ang paulit-ulit na tunay na nakalilimutan ng bawat mag-aaral. Subalit kayo, o aking mga iniibig na mga kapatid, maging masikap kayo sa tunay na paggawa. Maging mabuti kayo sa inyong mga kapwa, nang upang sa gayon, ang bawat paggalaw na yan ay tunay na maging karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. At ito lamang ang sa inyo'y aking iiwan at haharinawa, ang tunay na pag-ibig ng dakilang Panginoon ay inyong maunawaan sa inyong mga puso, sa inyong mga diwa, na ang kanyang mga aral ay inyong maunawaan ng ayon sa Espiritu at di nang ayon sa paggalaw sa sanglibutang ito. Kaya't muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang siyang aking iiwan sa bawat isa mula ngayon at lagi na, ang inyong kapatid sa isang Panginoon at isang pag-aaral. Pedro, Apostol. Paalam. Sumayin ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailanpaman. Mga iniibig na mag-aaral sa pangalan ng Panginoon, nababasa niyo ba ang sinasabi ng panahon? Naunawaan niyo ba ang bagay na kanyang ibinibigay sa bawat kaluluwa, sa bawat espiritu? Sapagkat kung ang nababasa lamang ng tao ay ayon sa kalagayan ng isang laman, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, kayo man ay pumapasok sa bahagi ng kasinungalingan. Sapagkat tunay ang patotoo ng Diyos na kanyang inilatag, bagamat bahagi ang sanglibutan, meron siyang isang katwirang itinitindig mula noon hanggang ngayon. Ito ang isang tinatawag niyong katotohanan. Saan lumalagay ang katotohanan ng Diyos, aking mga iniibig? Sa kanyang mga salita, sa kanyang mga gawa, sa kanyang mga patotoo. Kaya nga sa kabuhayan ng isang Jesus, ano kanyang ipinakilala? Ang lahat ng karunungan na nagbubuhat sa Diyos. Lahat ng katwiran na nanggagaling sa Ama. Lahat ng uri at kaparaanan tungo sa kabanalan ayon sa kalooban ng iisang Diyos. Bakit ito ang sa inyo aking sinasabi? Sapagkat ang pag-aaral na itinuturo ng dakilang guro ay hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kaya nga, sino nga bang mananampalataya ng Diyos? Sino nga bang kumikilala sa kanyang pangalan? Sino nga bang nakakaunawa ng salita ng isang Diyos?
Sa bawat kapanahunan, aking mga iniibig, ang Diyos ay laging gumagawa ng kaparaanan upang maipakilala ang kanyang sarili. Bagamat ang kasaysayan ay lumikha ng maraming karanasan ng buhay ng tao, hindi inurong ng Diyos na magpapakita siya ng pagpapahalaga sa bahagi ng bawat kasaysayan na yan, pumapaloob din ng katwiran ng Diyos. Kaya nga, mahaba man ang bilang, malayo man ang narating ng bawat kabuhayan, nandoon palagi kaakibat ng isang pagkatao ang kalooban ng Ama. Paano nga ba kayo makakatakas, aking mga iniibig, sa kasalanan kung hindi nyo yayakapin ang katwiran ng isang Diyos? Paano nga ba kayo mahihiwalay sa sanglibutan kung hindi nyo matatagpuan ang liwanag na nagbubuhat sa Ama? Sapagkat lahat ng katwiran ay pinakilala, lahat ng patotoo ay ginawa, itinitik sa pamamagitan ng kasulatan upang maging basihan ng inyong pagkakilala. Sa panahon na ito, aking mga iniibig, ano ang inyong natagpuan? Paano kayo nananampalataya? Paano nyo pinatutunayan ang inyong sarili ayon sa katapatan? Sapagkat ang wika ng Panginoon, sino man ang nanampalataya na sa Kanya'y nagsuko, hindi na makakakita pa ng kamatayan, kundi buhay na walang hanggan. Paano nyo ipinakikilala ang inyong pananampalataya sa iisang Diyos? Na ang kabuluhan nito ay magbubunga sa inyo ng kaligtasan, buhat sa kamangmangan. Magbibigay sa inyo ng kabuhayan sa gitna ng isang kamatayan. Makakatagpo ka ng yaman ayon sa Espiritu sa gitna ng yaman na meron ng sanglibutan. Paano nyo nga ba tinatanganan ang bawat salita na nagbubuhat sa bibig ng Diyos? Paano nyo to iniingatan? Sapagkat sa kabuuan ng lahat ng pag-aaral, lahat ay nasabi na. Ang utos ay nailagay na. Ano ang hinahanap ng kaitaasan upang masukatan ang inyong katapatan? Anong sisiyasatin sa bawat pagkatao upang masino kung sino ang nagtutotoo? Ano ang magiging palatandaan sa bawat isa na buhat sa kamatayan? Narito, siya ay may buhay na walang hanggan. Sapagkat ito ang kadahilanan kung bakit kayo tinuturuan ng mga bagay na mabuti at banal, upang ang bawat isa ay magkaroon sa kanyang sarili ng kanyang paggawa ay malinis sa harapan ng Diyos, upang bawat isa rin na nakikinig ng salita ng Diyos ay makapasok sa pangako ng Panginoon sa buhay na walang hanggan. Kaya nga, sapat na nga ba ang inyong narinig? Mangangahulugan ba sapat na rin ang inyong paggawa? Magiging sapat na nga ba ang inyong mga karunungan? Mangangahulugan din ba aking mga iniibig? Nandun na rin ang katapatan. Bawat isa'y naghahangad na makatangan ng yaman ng Diyos at ng kanyang biyaya. Pero kanino ito pinagkakatiwala? Sino ang binibigyan? Sapagkat hindi nagbibigay ang Diyos ng mga bahagi ng kanyang katwiran na mauuwi sa walang kabuluhan. Kung ang salita ng Diyos o ang kanyang karunungan ay pinaganap sa buong sanglibutan, sapagkat ito'y bahagi ng isang pag-aaral na dapat na ginagawa ng bawat isa. Ito ang kanyang tungkulin. Ito ang tungkulin ng bawat isang likhain ng Diyos na matupad nila ang kalooban ng Ama. Na magawa nila ang kanyang utos. Na mahubog niya ang kanyang sarili sa isang karunungan at sa isang katwiran ng kabanalan. At kung ang kanyang sarili ay maging karapat-dapat na sapagkat ang karunungan ng Diyos ay pumapasa kanya, ang pagtitiwala ng biyaya na nagbubuhat sa Diyos ay muli lang sa kanya ibibigay. Hindi ito basta binibigay, aking mga iniibig. Kaya nga mapapansin ninyo kahit ang karanasan o ang kasaysayan ay tinitik sa bawat karanasan ng tao. Hindi lahat ay nakakuha ng pagtitiwalang yan. Mabibilang lamang sa inyong mga daliri, aking mga iniibig.
Sapagkat tunay, kung ang tao ay naghahanap ng kanyang katwiran bilang patotoo ng kanyang pananampalataya, isipin niyo ang Diyos, ano ang hinahanap niya sa bawat isa. Kung ang pag-ibig ay pinakilala niya ng bawat isa ay kanyang iniibig sa katotohanan, ay oo. Sapagkat bawat isa ay binigyan niya ng pagkakataon makapasok sa paralan upang sila ay matuto. Ito ang pag-ibig ng Diyos na kanyang ipinagkatiwala. Binigyan ng bawat isa ng pagkakataon upang sa buhay na yan, kayo'y makapag-aral. Matagpuan niyo ang katotohanan. Maisagawa ninyo sa bahagi ng katotohanan inyong natagpuan, kayo ay magkaroon ng kasanayan na gumagawa ng tapat sa harapan ng Diyos. Sapagkat kung kayo'y marurunong na sa katotohanan, ay oo. Kayong lahat ay marurunong na, aking mga iniibig. Sapagkat hindi naman kayo papasok sa ganitong uri ng pananampalataya kung kayo ay mangmang. Nakita niyo ba ang kaibahan ng mga bagay na ginagawa ninyo sa loob ng paaralan ng Espiritismo? Hindi ito katanggap-tanggap sa pangkaraniwang kaisipan. Pero kayo natatanggap ninyo. Nagpapakilala ng inyong mga espiritu ay maalam na at may kamalayan na sa bahagi ng isang katotohanan ayon sa espiritu. Pero mangangahulugan din ba na ang kaalamang yan ay magbubunga ng inyong katyagaan? Magbubunga ng inyong katapatan sa Diyos. Magpapakilala ng kabanalan ng iyong pagkatao. Sapagkat lahat ng bagay ang hahanapin ay ang bunga. Ang huling bahagi ng isang katotohanan na nagbibigay kaanyuan sa isang pagkatao. Sa tunay na ako na mayroon kayo at walang iba kundi ang inyong mga espiritu. Mga iniibig na mga kapatid, ito lamang ang bahagi ko. Muli, ang aking handog ng pag-ibig at ng kapayapay aking ibibigay sa bawat isa mula ngayon at magpakailanpaman. Paalam. Ako ang sa inyo'y nakisa at naglingkod sa pangalan ng Panginoon, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Sumayin niyo ang pag-ibig at ang kapayapaan nagmumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailanpaman. Tunay na ang pag-aaral ay nakapagtuturo ng tamang pananampalataya na kung papaano may isang dakilang Panginoon na sinusunod ng bawat mag-aaral. Mga iniibig kong mga kapatid, ano nga ba ang kabuluhan ng pag-aaral? May saysay ba sa bawat isa ang kanyang mga natutunan? At ano ba ang mayroong halaga na sa kanyang pinagpagalan na sa panahon ay binigay ng dakilang Panginoon upang isang espiritu ay magkaroon ng puwang ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Mga iniibig kong mga kapatid, bawat salita na binitiwan ng dakilang Panginoon, ito ay mahalaga at may buhay sa bawat espiritu. Sino nga mapagsasabi na ang mga salitang yan ay sa inyo'y magiging kalungkutan sa pamumuhay sa laman? Sapagkat ang dakilang Panginoon ay hindi bumabanggit ng anumang bagay na ikaulad, kung hindi ang ikaulad ng isang espiritu. Mga iniibig kong mga kapatid, maging matalino kayo sa inyong pag-aaral. Sapagkat tunay nga na ang walang kabuluhan at hindi niyo may dadala kung saan man ay ang mga nabubulok na bagay. Kung hindi ang sa inyo ipinakikilala ng dakilang Panginoon
ay ang kanyang salita na bibigyan nyo ng buhay sa inyong mga puso na kung paano nyo kikilalanin ang isang espiritu na dapat na ito ang maging angat sa pamumuhay, maging angat sa paggawa ng ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon, sapagkat ang Panginoon ay espiritu at ang kanyang ibinibigay sa bawat isa ay ang kaangatan ng isang espiritu. O mga iniibig kong mga kapatid, tunay na marunong na ang bawat isa sa pag-aaral. Ngunit marami pa rin tumatanggi nasa bahagi ng pag-aaral sa Espiritu. Sapagkat tunay nga ang kanyang naririnig na mga salita mula sa kaitaasan ay pinipili lamang niya ayon sa kanyang kalooban din. O mga tao, kailan kayo susunod ng buong puso sa dakilang Ama nang upang sa ganon na ang bawat isa ay maging karapat-dapat sa kaitaasan. Oo't nag-aaral ang bawat isa ayon sa banal na kasulatan. Ngunit ang pangunawa ay napakalaki ng kakulangan. Hahanapin to sa bawat isa sapagkat tunay na ang bawat isang espiritista ay mag-aaral ng espiritu at hindi mag-aaral ng ayon sa laman. Kaya nga't bumabanghay ang bawat isa na ang karamihan ay ang pangunawa ayon sa laman. O mga iniibig ko mga kapatid, mayroong isang tinuturo na ayon sa Espiritu, na ito ang inyong pag-aralan na kung paano sa kaitaasan ay matututunan ninyo ang mga salita ng dakilang Panginoon. Magkakaroon kayo ng unawa at ang inyong mga espiritu ang siyang mag-ahari sa pag-aaral at sa paggawa ng mabubuti, sapagkat ito ang narapat sa isang may laman na mayroong isang espiritu na mula sa kaitaasan. O mga iniibig kong mga kapatid, inaangkin ng bawat isa na siya'y anak ng dakilang Ama. Tunay na kung ito'y sumusunod sa mga salita, siya'y anak ng dakilang Ama. Ngunit papaano mo sinusunod ang mga salita na mula sa banal na kasulatan na iniwan dito ayon sa inyong pag-aaral? Mga iniibig kong mga kapatid, walang magsasabing siya'y tama at mali, o higit sa lahat siya'y tama sa kanyang pag-aaral. Ngunit ang Panginoon ay hindi tumitingin ayon lamang sa gawa na nakikita, kung hindi binabasa niya ang bawat puso at isipan ng isang mag-aral ng kung paano gumagalaw ang isang kaluluwa na patungo sa Espiritu na ito ang hahanapin sa bawat isa. Kaya nga't magsikap kayo sa pag-aaral. Hindi kayo gumagalaw ng ayon sa laman na kung paano nagpapakita ng katanyagan, nagpapakilala ng sarili sa kanyang pag-aaral. Ngunit iisa lamang ang dapat makilala ng bawat isa, kung hindi ang Panginoon na nagbigay ng karunungan sa bawat isa, na nagbigay ng pangunawa sa bawat isa, na kung paano ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng liwanag, hindi lamang doon sa gumaganap, kung hindi bagkos doon sa mga espiritu na hindi nakikita. Tunay na ang bawat isa ay hahanapan. Kaya nga, ano nga ba ang lupa na sinasabing sasakahin ng bawat isa? Ano nga ba ang dapat maging mataba at maunlad na lupa na sinasabi? Nang sa ganon na ito, ang inyong mga espiritu ay magsipag-unlad sa gawaing kabanalan. Paano nga ito uunlad, mga inibig kong mga kapatid? O kayong mag-aaral ng dakilang Panginoon ay kailan magsisimula ng isang totoong pakikibaka ayon
sa pag-aaral sa Espiritu. Sapagkat tunay na marami na kayong naging karanasan sa buhay. Ano nga ang hinahanap sa inyo? Kung hindi ang isang pag-aaral sa Espiritu na ito na ang pinagkatiwala sa inyo na sandata ay magkaroon ng talim. Nang sa ganon, ito ang kanyang hahanapin sa bawat isa. O mga iniibig ko mga kapatid, huwag kayong magpasakop sa anumang pag-aaral na hindi narapat sa Panginoon, sapagkat tunay na maraming bulaang propeta nasa paligid. Nasa inyo ay nagbibigay ng pagliligaw ng pag-aaral. At ang yaman na sinasabi nila ay huwag niyong samantalahin sa inyong buhay. Sapagkat tunay nga na higit na mas mayaman ang magiging kalagayan ninyo kung ang inyong pipiliin ay ang tunay na pag-aaral sa Panginoon. O mga iniibig ko mga kapatid, magsikap kayo at magsikap. Nang sa ganon, ang pag-ibig ng dakilang Panginoon ay tunay nga na inyong maabot. At ito ang maging bahagi nyo sa inyong pinagpagalan at ipagpatuloy hanggang doon sa mga bagay na ipagkakatiwala sa inyo ng dakilang Panginoon. O mga iniibig kong mga kapatid, magsikap kayo at magsikap sapagkat walang sino man na hindi tapat na binigyan ng pag-asa ng dakilang Panginoon sa kanyang tahanan. O mga iniibig kong mga kapatid, pagsikapan ninyo ang isang tamang landas na sa inyo'y pinagkatiwala ng dakilang Panginoon sa isang makipot na daan na maliwanag. At sa dulo, nandoon ang isang pangako na binitiwan sa bawat kaluluwa na magkakaroon ng katuparan sa silong ng langit. Hanggang dito na lamang at muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan nagmumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailanpaman. Paalam ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam.